Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Tumatanggap ng pensyon mula sa pumanaw na Japanese husband. Ilang mga dahilan kung bakit natitigil ang pensyon ng mga nasa Pilipinas. Bakit biglang hindi pumasok ang pensyon ko? Ito ang tanong ng ilang Pilipino na dating regular na tumatanggap ng Japanese pension habang nasa Pilipinas. Akala nila kapag na-approve na ang pension at nakakatanggap na every 2 or regular, tuloy-tuloy na iyon habang buhay. Pero hindi palaging ganoon. May mga pagkakataon na maaaring ma-delay, masuspend, o magkaroon ng problema sa payment dahil sa reporting requirements, pagbabago ng address o bank information, o iba pang kailangang i-update sa Japan Pension Service. Kaya kung ikaw ay Japanese pensioner na nasa Pilipinas o may magulang, asawa, o kamag-anak na tumatanggap ng pension mula Japan, mahalagang malaman ang mga dahilan na ito. Unang dahilan, hindi nakapagsumite ng annual status report. Ito ang isa sa pinakamahalagang dapat bantayan. Para sa pensioner na nakatira sa labas ng Japan, Japan Pension Service para sa annual eligibility confirmation, maaaring kailanganing magsumiti ng report on pensioner status. Ayon sa Japan Pension Service, ang report ay ipinapadala bago ang birth month ng pensioner at kailangang maibalik sa kanila sa loob ng itinakdang deadline. Kapag hindi na isumite sa deadline, maaaring masuspinde ang pension payment hanggang matanggap ang report. Kaya kung biglang hindi pumasok ang pension, isa sa unang dapat tingnan ay kung may annual report na hindi naipasa. Ikalawang dahilan, hindi natanggap ang form. Pero wala naman akong natanggap na sulat. Posible rin itong mangyari. Kapag nasa Pilipinas ang pensioner, maaaring magkaroon ng problema sa postal delivery, address o forwarding ng mail. At ang mahalaga, hindi ibig sabihin na dahil hindi natanggap ang form, wala ka nang kailangang gawin. Sinasabi mismo ng Japan Pension Service na kung hindi natanggap ang report form dahil sa postal situation o ibang dahilan, maaaring i-download o magtanong sa nakakaalam ang appropriate form at isumite ito kasama ng kinakailangang proof of residence. Kaya mahalagang updated ang address ng pensioner. Ikatlong dahilan, nagpalit ng address pero hindi na-update sa Japan Pension Service. Halimbawa, dati ay nakatira sa Maynila, lumipat ka ng probinsya o ibang lugar sa Pilipinas. Lumipat pa sa ibang address sa Pilipinas. Pero hindi na-update ang information sa Japan Pension Service. Dito maaaring magkaroon ng problema sa correspondence at pension payment procedures. Para sa pensioners residing overseas, may notification procedure para sa change of address at pension receiving financial institution. Kaya kung lumipat ka ng tirahan sa Pilipinas, huwag basta isipin na automatic nang updated ang records ng Japan Pension Service. Kailangan mo ulit i-report ito. Ikaapat na dahilan, may problema sa bank account. Isa pang dapat tignan ay ang bank account kung saan pumapasok ang pension. Halimbawa, close na ang account, nagbago ang account information, may problema sa receiving bank, mali o hindi updated ang bank details, o may kailangang i-update na information para sa overseas payment. May official procedure ang Japan Pension Service para sa pensioners residing overseas na gustong magpalit o mag-update ng pension receiving financial institution. Kung overseas bank ang gagamitin, kailangan ding maibigay ang kinakailangang bank information, gaya ng SWIFT, BIC code, at maaaring kailanganin ang document na nagpapatunay sa bank account details. Kaya kapag hindi pumasok ang pension,
Huwag agad isipin na kinansela na ang pensyon. Posibleng payment or bank information problem muna ang dapat i-check o magtanong. Ikalimang dahilan, may pagbabago sa personal information o eligibility. May mga pension benefit na maaaring maapektuhan kapag may pagbabago sa circumstances ng pension recipient. Halimbawa, depende sa uri ng pensyon. Maaaring may kailangang i-report na pagbabago sa address, bank account, marital status, disability status, o iba pang information na may epekto sa eligibility o amount ng benefit. Ayon sa Japan Pension Service, ang pension beneficiaries residing abroad ay kailangang mag-report ng ilang pagbabago sa kanilang Japanese benefits. Kaya huwag baliwalain ang mga pagbabago sa personal circumstances. Ika-anim na dahilan, may nakalimutang document o verification. May pagkakataon din na may hinihinging document o verification mula sa Japan Pension Service. Muli, halimbawa, maaaring kailanganing patunayan na ang pensioner ay buhay at naninirahan pa sa overseas address na nakarecord. Para sa pensioners living outside Japan, maaaring kailanganin ang valid document mula sa public authority bilang proof of residence, barangay certificate. Kaya kung nakatanggap ng sulat mula sa Japan Pension Service, huwag itong itago o ipagwalang bahala. Basahin kung ano ang hinihingi at kailan ang deadline. Ikapitong dahilan, may problema sa payment procedure sa overseas bank. May mga pensioner na nasa Pilipinas pero Japanese bank account pa rin ang ginagamit. May iba naman na gusto ng direktang tumanggap sa overseas bank. Kung magbabago mula Japanese bank papunta sa overseas financial institution, may specific procedure na kailangang sundin. Hindi sapat na basta magbigay lamang ng bagong account number. May official notification procedure para sa overseas pension recipients na nagbabago ng pension receiving financial institution. Kaya bago magsara ng dating bank account, siguraduhin maayos muna ang pension payment arrangements. Dahilan ito na pwede ma-delay ang pagtanggap. Ito ang ikawalo. Ito ang pinakamahalagang reminder. Kapag hindi pumasok ang pensyon, hindi automatic na ibig sabihin ay tuluyan nang nawala o nakansela ang pensyon. Maaaring suspended lamang, may kulang na report, may kailangang i-update, may problema sa address, o may problema sa bank payment information. Kaya ang unang hakbang ay alamin kung ano mismo ang dahilan ng hindi pagpasok ng payment. Ano ang dapat gawin kapag biglang huminto ang pensyon? Narito ang praktikal na gawin. Step 1, tingnan ang bank account. I-check kung kailan ang huling pension payment at kung may ibang transaction o notice mula sa bank. Step 2, tingnan ang mga sulat mula sa Japan Pension Service. Baka may ipinadalang form, notification, o request for documents. Step 3, i-check kung nakapagsumiti ng annual status report, lalo na kung nakatira ka sa Pilipinas at kailangan mong magsumiti nito. Step 4, i-check ang registered address. Siguraduhin tama ang address na nasa Japan Pension Service records. Step 5, i-check ang bank information. Kung nagpalit ng bank account, siguraduhin na report ng maayos ang pagbabago. Step 6, magtanong o makipag-ugnayan mismo sa Japan Pension Service. Lumiit ang halaga ng pensyon na galing sa Japan. Bakit? Ito ay sa kadahilanan na mayroong pagkakautang ang inyong husband sa pension office at ikinaltas o kinakaltas sa matatanggap niyong halaga. Hindi ito lagi bababa kung magkano ang halaga. Ibinabawas kaagad nila depende sa sitwasyon at halaga. Pwedeng tuluyang mawala ang pensyon. Ano ang dahilan? Pag wala nang dumarating, kung malaman na false or fake documents ang inyong ipinadala,
napag-alaman at napatunayan na kayo ay nag-asawa na. Tandaan po natin, ang mga information ito ay maaaring magbago. Depende sa regulation ng Japan government. Importanteng paalala, kung ikaw ay pensioner na nakatira sa Pilipinas, huwag hintayin na tuluyang maging problema bago i-check ang iyong records. Panatilihing updated ang address, bank information, at kinakailangang reports. At kapag may natanggap na sulat mula sa Japan Pension Service, huwag basta baliwalain. Dahil minsan, ang simpleng hindi pagsagot sa isang kinakailangang report ay maaaring magresulta sa suspension ng pension payment. Sa huling mensahe, kaya kung ikaw ay nasa Pilipinas at tumatanggap ng Japanese pension at bigla itong hindi pumasok, huwag agad mataranta. Huwag din agad isipin na nawala na ang pension mo. Una, alamin kung may problema sa annual report, address, bank account, required documents, o eligibility information. At higit sa lahat, Official Japan Pension Service ang dapat gawing pangunahing source ng information. Hindi lamang ang sabi-sabi ng kakilala o mga post sa social media. Disclaimer lamang po, ang lahat ng ito ay para sa general information at educational purposes lamang. Hindi ito legal, financial o pension advice. Ang dahilan ng suspension o pagkaantala ng pension ay maaaring magkakaiba depende sa uri ng pension at personal circumstances ng recipient. Maaaring magbago ang procedures at requirements, kaya laging i-check ang pinakabagong official information mula sa Japan Pension Service bago gumawa ng anumang hakbang. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.